Kumusta mga brad? May mga motor nga po na ang ganda-ganda ng design. Yung tipong pag dumaan sa harap mo, mapapawaw ka talaga. Pero may mga motor nga din pong medyo kakaiba yung itsura. Yes po, itsurang hindi pa nag-i-exist dito sa Pilipinas. Katulad nga lang po dito sa motor na ito. Alam ko marami sa inyo ang hindi talaga familiar dito sa motor na ito. Kasi nga unang-una, wala siya sa Pilipinas. Pangalawa, medyo mahirap intindihin yung pagmumukha niya. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, ito nga po ang Honda Pop 110. Alam ko marami sa inyo ang magsasabing napakapangit ng itsura niya. Kasi nga ibang iba talaga siya kung ikukumpara sa mga motor na nandito sa atin. Pero for sure naman may mga magsasabi din dito na okay naman siya, cute naman siya. So bali itong motor nga po na ito ay nanggaling sa bansang Brazil, na kung saan nga po yung mga tao doon mahilig din talaga sa motor. Yung mga seaman din na Pinoy, mahilig din yan sa Brazil. Alams na. Base nga po sa itsura niya, kayo na lang ang bahalang umintindi. Kahit nga po 2025 na ngayon, wala pa din pong ganong espesyal dito sa motor na ito. Para lang po siyang isang ordinaryong motor. Maliban lang sa itsura niya kasi medyo extraordinary din talaga yung itsura niya. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda Pop 110 na mayroong 109.5 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, naka-program fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 10.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 8.4 horsepower, 7,250 RPM, 9.2 Nm torque at 5,000 RPM. At ayon nga po sa mga Brazilian na nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 100 km/h. So hindi na rin po masama para sa isang 110cc na motor. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 4.2 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman na po ng 49 kilometers per liter. Pwede na. Ang sukat ng kanyang gulong 60/100/17 sa harap at 80/100/40 naman sa likuran. So medyo malaki po yung gulong niya sa harapan kung ikukumpara sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka drum brake sa harap at drum brake din po sa likuran. Tulad na sinabi ko kanina, walang special sa kanya. Pero okay lang naman yun. Gumagana naman siya. Yung Honda DU110 nga ay ganun din eh. Ang kanyang seat height ay mitaas na 745mm at 137mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 87 kg. So kung tutusin nga po, medyo magaan itong motor na ito. Mapunta naman tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-halogen pa din. Ang kanyang gauge panel, naka-analog. At hindi din po ito naka-smart key. Disusi pa din yung gamit sa kanya. Pero okay lang naman yun. Wala naman pong problema doon. At mamaya magugulat kayo kung magkano yung presyo niya doon. Pero dito, alam kong hindi ka magugulat dito. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Siyempre, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakakalungkot lang sabihin, wala siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay hindi pala recommended. Yun lang. At ito na nga po tayo ngayon. Sapagkat ito nga po ay nagkakalaga ng 10,080 Brazilian Real. Na kung i-convert nga po natin into Philippine Peso, ito po ay papatak ng 105
pesos. O di ba? Para sa isang naka-halogen, naka-analog, naka-drum brake, masasabi nating napakamahal talaga niya. Kung sa bagay, presyo naman yun doon sa Brazil. At siguro nga, mahal talaga yung motor doon sa kanila. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.